Hi guys! Welcome back! And today, meron tayong hawak na iPhone 16 Plus. Ang last na iPhone ko was iPhone 13 Pro. Yan. Pero hindi ko siya hindi ko siya na-review dito. Nagamit ko lang siya 2 years ago and nabenta ko siya and then na-miss ko magkaroon ng iPhone. So, nag-purchase ako ng iPhone 16. Ang only complaint ko lang doon sa iPhone 13 Pro ko is maliit yung screen. So, I decided to purchase an iPhone 16 Plus. Ito yun. Alam ko, naglabas na rin ng iPhone 17. Pero, medyo mabudget tayo ngayon. And kakabili ko lang kasi 2 months ago. Itong iPhone 16. So, ito. So guys, ang review ko lang and magko-comment ko lang about this iPhone 16 Plus na hawak ko. So guys, this is the phone. The color is ultramarine. Ito talaga yung pinick up kong kulay ng iPhone with 6.7 inches. Tingnan nyo guys, yung bezels. Ito kanipis ng bezels guys, oh. And gusto ko sa iPhone is medyo mataba siya yung width niya. So very readable and maganda yung spacing, hindi siya mapayat, hindi siya narrow. So I like the screen size of this phone. Yung materials na ginamit sa front is ceramic shield front. Tapos yung likod nito is color-infused glass back. And then on the side is the aluminum na matibay. Ito. Of course, ito yung dynamic island. So again guys, this is 6.7 inches with the resolution of 1290 by 2796 pixels with 1000 nits of brightness. And by the way guys, ang kinuha ko is 512 gigabytes of internal memory. Of course, wala palang external to. And then 8 gigabytes of RAM. So, I wanted to store more pictures and videos dito sa phone. That's why I decided to get the 512 gigabytes. This is IP68, dust and water resistant. Can be submerged for 6 meters for 30 minutes only, ha? The phone weighs up to 199 grams. Without the case, ha. Tapos, bumili na rin ako ng case. Ito siya. Pag yun natin siya, nilagay dito, hindi naman labas yung camera. Pero ito yung camera niya, guys. Labas natin siya. Ito. Ayan. Hindi naman labas yung camera niya. So, hindi lang ako nasanay dito kasi nag-iba na palang placing ng mga button sila. Ito, nandito na yung action button. So, ito yung pang-mute, di ba? Pero pwede nyo siyang i-modify kung anong gusto nyo maging action button dito. Meron dito sa menu. Pwede mong palitan. Pero ako, still the old same is yung mute. Pang-mute button ko to. So, this is the volume. Volume up and down. And nandito na rin yung SIM tray. Dito na siya. Then, nandito yung speaker. Speaker sa taas. Dual speaker to. Isa sa taas, saka sa baba. And then, ito yung home button. Lock button. Lock screen button. Ito. Yan. Unlock natin my face. Mabilis lang naman. So, this is the camera control button. Ito. Yun na. Namamodify din siya kung anong gusto nyong shortcut for this button. Pwede siyang camera. Pwede siyang code scanner, Instagram, magnifier, or none. Or ayaw mo lang merong may effect. Pero for me, nilagay ko camera na double click. Pag di-double click nito, click, yung camera. Activate yung camera. Like so. Tingnan mo. Pag nakalock yung screen, meron tayong nakitang artista, dumaan. Gusto kagad may makita tayong picture, click ko ito. Click. Yan. Nag-activate yung camera. Yan. Activate yung camera. Click. Yan. And then, pang-zoom din to. Ito. Ayan o. Zoom out. And then, pag
palit sa front camera. Ito na rin. Pag sa dulo. Ayun. Kung nalilito kayo dito, pwede rin siya i-off. Yun. And then, sa Type-C, port charger, and then the loudspeaker. Ito. So, yun. Pero what I love about this phone, sasabihin ko na kagad sa inyo is, ito, yung bezels. And then, yung wideness niya. Yung chipset na ginamit dito is Apple chipset A18. So, yun. A18 siya. Okay naman siya yung performance para sa akin. And, in-update ko na siya sa iOS 26. Ang ganda ng mga updates niya, guys. Pero more on, parang nakikita ko sa Samsung S25 o yung mga latest sa Samsung. Gaya ng live translate, ganon, translate while on call. Pero ang available pa lang yata Spanish, tsaka if I remember Spanish and German yata. Ganon. And soon na magdadagdag. Yun. Nag-iba na rin yung video and photo na interface menu dito sa camera. And ipapakita ko naman close up dito mamaya. Yung mga nagbago. Ito. For me, mas gusto ko siya. Mas naging user-friendly siya. Kaysa kung saan sa ka pa pupunta. Still, wala siyang dual video na kapareho sa bagong labas na iPhone 17. Pwede naman yata siguro sa next update. Yung dual video, yung capture mo dito, tsaka yung mukha mo. Speaking of camera, guys, yung main lens niya is 48 megapixel. And then yung wide lens niya is 12 megapixel. Tapos yung front camera dito is 12 megapixel. The main camera can record 4K up to 60 FPS. Same as dito sa front camera, tingnan natin yung video. It can record 4K up to 60 FPS also. Meron din siyang HDR na feature, which I like. So, ito yung example guys ng pictures and videos coming from this phone. 4K 60 FPS. Tingnan nyo guys, ayun o, may tatlong dots. Ayun o. Ito pa rin sakit ng iPhone. Ayun o. Para may UFO. Ayun o, yan, yan, yan. Yan. Tatakbo, yan. So yun, 4K 60 FPS. Ayun o. Pero pag inano ko, wide, wala. Yan, naka-wide. Wala, no? Wala, guys, no? Oh. 2x zoom, meron yan. Meron ba? Game. Yan, no? Yan, no? Yung glare. Dami, oh. Tuldok-tuldok ko parang UFO. Ayun lang, sakit ng iPhone. So, back to 1x zoom. So, guys, did you enjoy the pictures and the videos coming from the phone? I love it guys, kaya ko to binili para pang travel natin to, maganda to. And then ang pictures are perfect, okay lang sa akin. Pag sa night medyo okay din ang pictures basta merong source of light. And then yung video okay na rin, pero pagdating sa main lens, yung video sa gabi, andun ulit yung glare, yung parang tatlong UFO, ganun siya sa main lens. So
iPhone 13 yun nung medyo ayoko eh. So sabi ko, tingnan natin sa iPhone 16 baka nagbago na, baka binago na. Ganun pa rin pala. Pero pag ginamit mo yung wide lens, hindi halata. Isa lang yung glare na parang maliit na white shadow. Again, pag yung main, ganun ulit. May parang tatlong UFO. Yun ang pangit sa, for me ha, yung sa video at night. Pero daylight, pictures, and video, perfect sa akin. I love it. Kaso ang digital zoom for photo is up to 2 times. Tapos pag min-maximize mo siya is up to 10 times. And then for video, digital zoom is up to 6 times. 6 times lang. So compared sa S25, mas maganda yung zooming ng S25, mas malayo siya for video zoom. Ito. Ang maganda dito is yung HDR niya, merong HDR feature. May cinematic video, tsaka Dolby Vision. Yung mic nito, maganda rin siya. Sa when taking video. Front camera, same thing, same feature. May HDR din siya, which I like. Para mas makikita mo yung parang shape ng cloud sa sky. Hindi na siya plain na naka-gray. Kita mo kaagad yung shadow ng clouds. And then, yun na maganda. Front camera and then the back camera of this phone. Meron din siyang True Tone Flash. Ito yun. And video stabilization. Maganda siya. Hindi siya halata pag naka-activate siya. Mas lalo na sa daylight. Maganda yung stabilization niya. Very stable siya. Yun ang nagustuhan ko dito. So, ako malikot ako maglakad when taking video. Yung ganyan. So, nakatulong yung stabilization nitong feature sa phone. And of course, yung audio zoom. Pag zoom mo siya, lalaksan yung mic niya. Yung pag-capture niya sa subject. Diba? Nagsasalita yung tao doon. Zoom mo, doon magfo-focus yung mic. Doon lalaksan niya yung pagka-receive niya sa nagsasalita dyan. Minsan nagko-concert, diba? May nagsasalita sa unahan. Zoom mo siya. Maka-capture na yun. So, this is what I like for... So, yun ang gusto ko dito sa camera ng iPhone 16. Anyway, lahat yata ng iPhone no? Maganda yung camera. Yun ang... For me, yun ang selling point nila. Kaya gusto ko siya. For me. Since naka-Apple chipset 18 siya, okay siya sa performance when playing Mobile Legends. And then, guys, gusto ko talaga yung graphic ng iPhone. Ang ganda niya. Very colorful yung OLED screen nila when playing games. And of course, pag nag-review tayo ng pictures saka movies. And naka-HDR10 kasi siya. So, maraming color siya na maganda dito sa phone. Ito. So, going back to the game, okay siya sa Mobile Legends, no problem. Again, sabi ko nga, colorful. Hindi siya naglalag. And then, medyo umiinit. Yes, medyo siya umiinit pag naglalaro ng Mobile Legends. Especially pag naka-mobile data tayo. Tapos, yung mobile data hindi pa full bar, nasa gitna. Naghahanap siya ng signal, so umiinit siya. Pero, hindi naman alarming eh. Diba halata naman pag masyadong mainit. Siyempre, una mong gagawin is to turn off the phone. Yun din ginagawa ko. For the battery guys, according to my research, this is 4,674 mAh. Kahit hindi siya umabot ng 5,000 mAh, hindi ko naman pansin na mabilis siya madrain. So, nagagamit ko siya, na-charge ko siya every 2 days. Yun. Basta wag lang game ng game. Pero, compared dati na sa iPhone 13, nauubos siya agad. iPhone 13 Pro yun na. Versus dito. Kaya satisfied ako using this phone sa battery life nila. And guys, pwede siyang gamitan ng eSIM. And guys, pinakagusto ko dito is yung loudspeaker. Ang ganda ng loudspeaker. And dito, sa ilalim and dito. Para siyang, ang ganda ng quality niya guys. Para siya yung unang labas ng JBL speaker. Maganda yung JBL, diba guys, na speaker.
Parang ganun yung quality niya. Hindi siya ma-base, pero maganda yung quality. So, this is my verdict, guys. What I love about this phone is yung camera, video, and yung screen niya. Very colorful, guys, and vivid. I love the loudspeaker. I love the battery life. And gaming, isa lang ginawa ko. Gaming is for the Mobile Legends. Alam ko naman na I'm not going to purchase this one para sa gaming. More on video tsaka photo siya dito. So, when traveling. Ang ganda kasi talaga ng photo ng iPhone. Very simple, diba? Click lang, no need to edit, and then post sa FB and Instagram. Of course, yung video, HDR video niya, gusto ko siya. Na-witness ko siya dun sa iPhone 13 Pro na video. May ni-record ako, nasa airplane ako noon with the sky, sumanda. Ang ganda kasi ng quality. So, I had to purchase this one. Of course, again, the screen size. Kasi nga naka-eyeglass tayo, mas gusto ko yung screen size na medyo malaki. That's why I got this one. Yan, guys. So, what can you say, guys? Kukuha rin ba kayo nito if meron pang available? Alam ko meron pa iPhone 16 Plus, pero wala nang 512 na memory. 256 na lang. 256 na nakita ko online to. Kuha pa ba kayo nito o jump to iPhone 17? So, yun lang, guys. I hope you enjoyed watching this video and my quick review of this iPhone. Of course, guys, I'm satisfied with this iPhone 16. Kahit ang daming bash na dati, no? Yung dito tungkol sa camera. Okay naman sa atin, no? Asian, kamay ng Asian. Yung iba kasi sobrang malayo daw or sobrang nakakapa nila eh. For me, okay lang. So, yun lang, guys. Thank you for watching. Bye-bye, guys.